Makibalita naman tayo sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Bukod po kay Atty. Zuleika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, naroon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta. Saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, muling bumalik dito sa Veterans Memorial Medical Center si Vice President Sara Duterte. Yan ay para samahan ng kanyang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na dinala rito mula sa House hearing matapos umanong tumaas ang blood pressure. Mula pa noong isang araw na dinala rito sa VMMC si OVP Chief of Staff Atty. Zuleika Lopez, dumagsa rin ang mga taga-suporta rito ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Pagpapakita raw ito ng suporta sa bise na tingin nila ay tanging oposisyon ng administrasyon. Pagbabantay rin daw ito sa mga nangyayari sa opisina ng bise. Hanggat nandito raw sa VMMC si VP Sara at Atty. Lopez ay hindi sila aalis dito. Ang mga miyembro raw nila ay galing pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil nakikita natin parang walang oposisyon na tumatayo, kailangan na manawagan sa ating sambayan ng Pilipino. Matapos humarap sa pagdinig sa Kamara, bumalik sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City ngayong gabi si Vice President Sara Duterte. Pasado alas 6 din ng gabi nang dalhin dito ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Kasama siya sa mga kinwestiyon ng mga kongresista kaugnay ng confidential funds ng OVP at DepEd. Naka-wheelchair at nangihina siyang inilabas sa Kamara. Ayon kay VP Sara, 150/100 ang presyon ni Acosta. Nananatili rin sa VMMC ang Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zuleika Lopez. Sa ipinadalang liham ni Atty. Lopez sa komite na may petsang November 24, nagpa-excuse si Lopez na hindi makadalo sa pagdinig ngayong araw. Kalakip nito ang Certificate of Confinement ng VMMC kung saan sinasabing mayroong acute stress disorder si Lopez. Hirap daw siyang makatulog, takot, may nightmares at may iniindang shoulder at back pains. Kumusta naman si VP Sara sa hamon na magpa-psychological at neuropsychiatric test, pati na drug test. Pero hamon niya sa mga opisyal ng gobyerno, sumailalim din sa drug test. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Pia, hanggang ngayon ay hindi pa muling lumalabas dito sa VMMC si Vice President Sara Duterte. Kanina naman, bandang 10:22 ng gabi, ay dumating dito si Senator Bato de la Rosa na may dalang pagkain. At live mula rito sa Veterans Memorial Medical Center para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Sa ibang balita, dahil umano sa 500 piso, kaya sinaksak ng katrabaho ang isang gwardya sa Iloilo. At sa Ilocos Norte, pumalag naman ang isa sa mga motorista na binato ng kahoy ng isang senior citizen. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Binato ng kahoy ng matandang babaeng yan ang isang kotse sa Vintar, Ilocos Norte. Maya-maya, bumaba ang driver. Doon niya pinagpapalo ang bahay ng babae. Sa lakas, nabasag ang salamin na bintana. Nangyari raw ito noong Setyembre at ipinablatter ng lola ang insidente. Depensa ng babae, nagawa niya umano ito dahil muntik mabundol ang kanyang mga alagang aso dahil sa tulin ng kotse. Pero di ito ang unang beses na ginawa ito ng babae. Noong Marso, naingayan umano ang babae sa dumaraang motorsiklo kaya hinagisan niya ng kahoy ang rider. Hindi ito pinalampas ng rider at sinadya siyang banggain. Ang rider, isang barangay official at sinabing matagal nang ginagawa ang pambabato. Ilang beses na rin anyang inireklamo ang babae sa barangay. Giit niya noon, gusto lamang niya magdahan-dahan ang mga sasakyang dumadaan sa kanyang bahay. Sa Iloilo naman, patay sa saksak ang isang gwardya. Hindi na magbalik ang kabuhi nga bata ako nga siya lang ginasarigang sa katanan. Ayon sa pulisya, nakatayo ang biktima ng lapitan at saksakin ng katrabahong sospek. During the altercation po, may umaawat
po ng mga co-workers nila. Pero ito pong suspect natin, medyo may kalakihan po ng katawan. Nahirapan po siya i-awatin at ayun nga po, natuluyan na po nasaksak itong mga biktima natin. Sumuko na ang sospek at kasama umano nito. Nag-ungat umano ang krimen matapos pagbintangan ng biktima ang sospek na siya ang kumuha sa 500 pesos na ibabayad sana sa parcel. Pagbalik niya, gawa gyapon sila may makita nga ebidensya nga ako nagkuha. Insukmaan niya lang ko niya damo to nga ako giginadiin niya. Di nga kay pasa siyempre damo tawo na to nga tayo nawiyaan ko ya. Siyempre daw nagwa nga kawatan ko to ya. Kami ko nakabalo ya. Ayaw na nilang uya. Pagkagawa, pinukutay sila. Kung sugo ako nga kwao na po sila ang balya mo ba? Kasi damo mo sa labat. Titingnan ng piskalya kung may tuturing na accessory to the crime ang kasamahan ng sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginit ni House Speaker Martin Romualdez na dapat managot si Vice President Sara Duterte sa kanyang binitiwang banta nitong weekend. Saksi, si Maki Pulido. Sa plenaryo ng Kamara, sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang mga banat ni Vice President Sara Duterte. Nakakaalarma at hindi raw maaaring palampasin ang pag-amin ng bise na may kinontrata na itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Dahil delikado raw ang mga ganitong pananalita, kailangan siyang panagutin. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. Gihit ni Romualdez, panglilihis sa tunay na issue ang mga pang-aakusa ng Vice President. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Sinita rin ni Romualdez ang hindi pagsunod ng bise sa mga protokol ng Kamara. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. Pagkatapos ng talumpati ni Romualdez, nagsalita na rin ang ilang kongresista para kondenahin ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo at may nanawagang maimbestigahan para mapanagot siya. The House must take immediate action. We must call for a full investigation into the Vice President. Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated, and we demand that the Vice President face the full force of the law for her actions. We cannot and will not allow anyone, even the Vice President, threaten the very foundation of this Republic. Ipinasa rin ng mga kongresista ang resolusyong nagpapahayag ng suporta sa Pangulo at Speaker. Matapos ang talumpati, nag-picture-taking naman ng mga mambabatas kasama ni Romualdez, kabilang dyan ang mga kaalyado ni VP Sara na sina dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang talumpati ni Romualdez napanood naman ni VP Sara na nasa loob ng Kamara noong mga oras na yon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag sa mga sinabi ni Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Isa po sa mga sumalang sa pagdinig tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Pero anya, iniabot lang niya ang confi funds sa isang Colonel Lachica na siyang namahagi ng pondo. Saksi si Joseph Moro.
Nangihina at naka-wheelchair na inilabas sa kamara ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ayon kay Vice President Sara Duterte, umabot sa 150/100 ang kanyang presyon. Isinugod si Acosta sa Veterans Memorial Hospital kung saan sumunod din ang bise. Bago yan, sinasagot ni Acosta ang mga tanong ng mga kongresista tungkol sa 125 million pesos na in-encash niya noong December 2022. Sabi niya, in-encash ang cheque sa Land Bank Show, inilagay sa 4 na traveling bag at dinala sa OVP. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Sabi niya, Acosta hindi niya alam kung sino-sino ang tumanggap ng pondo mula kay Lachica na siya raw may alam ng tungkol sa mga proyekto ng OVP sa ilalim ng Confi funds. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by Special Disbursing Officer Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibase, pag final ko nito, ma'am, gibase ko po to sa binigay ni Sir Lachica na final accomplishment report. So, kinokopya ko lang po. Sumalang din sa pagdinig ang nooy Special Disbursement Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Aniya, 3 beses siyang nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Ang kabuuang halaga na 112 million pesos na confidential fund inilagay sa mga duffel bag at dinala sa DepEd para ilagak sa isang kahadiyero. Security officer din ang tinukoy ni Fajarda na siyang namimigay ng confidential funds. Siya raw ay si Colonel Dennis Nolasco na si Vice President Duterte ang nagtalaga. I was informed po ni BP Sara na may i-designate po na security officer. Ang instruction ng galing po kay BP Sara po. Hindi rin daw alam ni Fajarda kung sino-sino ang mga binigyan ng Confi funds ni Nolasco. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng Confi funds sa 7 lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Occidental. Wala sa pagdinig ng komite si Colonel Dennis Nolasco na umano'y tagapagbigay ng confidential funds ng DepEd. Itinuturing siyang susi sa tanong kung paano nagastos ang confidential funds ng ahensya. Ipinapatawag na siya ng komite sa susunod na pagdinig. Tinanong namin ang Vice Presidente tungkol dito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. We will wait for Colonel Nolasco. Natanong din sa pagdinig ang 2 pang opisyal ng OVP at DepEd kabilang ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Fajarda na bahagi ng Strategic Management Office ng BICE at si Lemon Ortonio, Assistant Chief of Staff at Chairperson of the Bids and Awards ng OVP. Dating DepEd Assistant Secretary si Sunshine Fajarda na tumangging sagutin ang mga alegasyon ng pagbibigay ng bribe o mga sobre sa ilang mga opisyal ng DepEd. Respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Itinanggi ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio na may kinalaman siya sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng kanilang opisina para sa liquidation. Sinabi niya ito nang tanungin ng mga kongresista kung bakit sa mga acknowledgement receipt ay tila pareho ang panulat na ginamit nila ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zulaika Lopez. Si Edward Fajarda naman, dating DepEd Special Disbursing Officer, nagtanong tungkol sa mga kumakalat na text message kung saan hiningi umano niya ang bank details ng mga regional director at division superintendent. Paliwanag ni Fajarda, utos ito ni Vice President Sara Duterte. Sa tuwing dumadalaw daw kasi noon ang Vice Presidente sa mga paaralan, nakikita niya mga DepEd official na nangangailangan ng pinansyal na tulong. Galing umano ang pera
sa Vice-Presidente. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.